Bukod dyan sa kaguluhan na yan, Kara, sa Zamboanga City, sa kalapit na probinsya ng Basilan, ay nagkakaroon din po ng bakbakan ngayon ng MNLF at ang militar. Makakapanayam natin si Senior Superintendent Mario Dapiloza, Provincial Director ng Basilan. Sir, kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan? Opo, magandang umaga po. Just this morning at around 9 a.m., we received a sketchy report that fire pipe erupted between the 9th South Ranger Company station in Lamitan, wherein they encountered a determined number of MNLF troops at Barangay Campo 1. Just this more or less 9 a.m. this morning. Okay. At sa mga sandaling ito, nagpapatuloy pa po ang labanan na yan? Opo, ongoing. May mahirap lang online dun sa area kasi limited ang signal po dito sa Basilan. So we are trying to contact yung mga elements namin doon para makapagbigay sila ng mga specific details of encounter. Kung nalalaman nyo lang po, paano po ba nagsimula yan? Sino nag-initiate ng labanan na yan? Ang MNLF po ba ang umatake sa pwesto ng mga Scout Rangers? I believe. Kasi since the eruption of fire pipes in Zamboanga, we also receiving reports that these MNLF forces will also conduct atrocities in the province of Basilan. Yung Basilan po ba'y gaano ba kalaki ang MNLF na puwersa dyan? Siguro more than 1,000 ang forces nila dito. More than 1,000. Ganoon din po pala kalaki, no? Sa ngayon po ba'y may mga nauulat na po na may mga nasaktan, namatay, nasugatan, pero sana naman wag? We are trying to get the details from the line commanders in the area, but as of now, wala pa kami, hindi pa kami makakuha. Medyo busy ata sila, hindi sila marit sa telephone. Ang bakbakan po ngayon ay para malinaw lang, confined lang po sa outskirts ng Lamitan, Basilan? Sa Barangay Campo 1. Hindi medyo 5 kilometers away sa city siguro more or less. Gaano po ba kalaki yung puwersang kabangga ngayon ng Scout Rangers, sir? Hindi pa natin masabi kasi undetermined pa, sketchy pa yung reports nila. Pero kumpirmahin lang po natin, linawin natin, mga MNLF po ang kalaban ngayon ng Scout Rangers sa Lamitan? MNLF forces. At ngayon po ba may mga reinforcements na napapunta doon sa lugar na yun, sir? Actually, marami na tayong troops since the start of incident sa Zamboanga. Nag-reinforce na po tayo ng troops sa Lamitan. In fact, yung ating AFP nag-concentrate na rin sila sa area. Considering yung adjacent municipalities nila, doon nagko-converge kasi yung ating mga MNLF troops. So, prior to the incident, nandun na po yung mga tropa natin. Well in place na po lahat, including the armed forces. So, ibig sabihin po, sir, even before nangyari po itong encounter ngayon, ay talagang meron na kayong reports na nandun na talaga at talagang magkakaroon na ng bakbakang ito, sir? Opo. Mga ilang days na rin yung preparation natin dun sa area. That is why hindi naman masasurprise yung troops natin kasi naka-in place na po sila sa ingress and egress of Lamitan. Okay, sir. Makukumpirma ba natin kung itong faction na ito ng MNLF na naka-inkwentro ng militar dyan sa Basilan ay may kaugnayan or sympathizers din sila noong grupong sumalakay naman sa Zamboanga City? Yeah. We believe they are the same group that attacked Zamboanga, yung Miswari faction. So, Miswari faction din ito, sir? Yeah. At tama po ba yung mga initial report na maging yung bahagi ng grupong nandun ngayon sa Zamboanga ay nanggaling din po sa Basilan? May reports din kami na some of them came dito, especially dito sa Tuburan na Muhammad Ajula Municipality of Basilan. Ano naman po ang ginagawa para maprotektahan naman po yung ibang komunidad? Ang problema po ngayon ay nasa Lamitan pero sa ibang bayan pa po, sir. Ano po mga ginagawa? Waiting na po yung lahat ng ating security forces. In fact, nagpalabas na po ang ating kapulisan ng heightened alert status, meaning to say 100% of personnel should be at their respective station to thwart any eventuality. So masasabi po natin, sir, na mako-confine natin itong enkwentro na ito dyan lang po doon sa isang area dyan sa Lamitan at hindi na ito magsi-spill over
doon sa mga ibang karatig bayan dyan? Opo. Marami na po Barangay. tayong troops within city of Lamitan. Kumusta po ang mood ng mga tao? Kumusta po ang pakiramdam nila? I'm sure by this time, talagang bumabalik na naman yung takot ng mga nasa Basilan. Partikular po sa bayan ng Lamitan. Medyo may tension po ang tao considering yung nangyari sa Zamboanga. Just like in Zamboanga, majority din ng mga stores dito ay almost half day lang sila nag-open. Likewise, yung aming sunod-sunod po yung pinandak natin crisis management committee meeting sa province din sa city halos daily para mapaghandaan yung mga crisis like this. Okay, maraming salamat po, Senior Superintendent Mario Dapiloza, Provincial Director ng Basilan.